Magandang araw muli, Elmer Ronquillo ako sa Sydney. Marami tayong trabaho kaya hindi tayo nakakapag-upload. Ngayon, napapansin ninyo, no? Itong demountable na to, 3 classroom ang gagawin namin ngayon. So, papatakbo kami ng kable. Meron na nakaabang ngayon, nakaabang na pipe. Paakyat doon, papunta roon. At papasok sa kisame. Ako yung papasok sa kisame dahil ako pinaka-slim. So, katulad ngayon, nag-organize kami ng trabaho. So, inalis ko na ito para maghila kami ng kable. At ako yung magpapatakbo ng cable from the top. Pababa rito, ganun, papasok pa ganun. So, 3 classroom. Magko-conduit kami pagkatapos niya mula doon hanggang doon sa dulo. At bawat isang classroom lalagyan natin ng isang detector at isang speaker para sa occupant warning. At doon sa taas, doon natin pipick upin yung pinaka-connection natin. Alright? So ngayon, nagsisimula na kami mag-organize ni Hana. Yan, 2 kami sasakyan. 3 sasakyan ko, yung sasakyan niya. Okay? So babanat na, mag-organize na. Itong trabaho na to, talaga itinaan ko ngayong araw na to. Natinignan ko yung weather. Ayun ang araw. Otherwise, nandito ang araw ngayon. No? Tignan nyo, yun. At ngayon, cloudy. Kaya lang napakataas ang temperature. Around 36 mamaya, mga alas 12. 36 degrees. Kaya kinakailangan makatapos kami. Importante yung kisame. Magpatakbo namin kable and then babanatan namin na itong mga gilid nito. Yan. Magko-conduiting kami. Nakaabang na ang conduit. Itong conduit. 25mm yan. Kasi magpapatakbo tayo na approximately 3 kable to 4 na kable. Depende. Pag-uusapan namin ngayon. Alright? Akala ko aakit pa kami sa loob ng kisame. Meron palang ceiling tile here that we can open. I think that's that corner, right? Alright. So we're going to open that corner. So the demountable is just here. Ayun, makita nyo. Ayun, no? Okay? Doon kami magtatrabaho. Ayos ba? Alright, simulan na namin. Buti na lang, malaki tong kasama ko. Malakas to. Kaya kayang-kayang trabaho. So, ipapakita ko sa inyo yung loob ng kisame. Yan. So, ito yung dulo ng conduit. Ayun. Ayan, tinali niya ron. Ayun ang gagamitin natin. Ngayon, saan kami? Narito kami dalawa ni Hana. Ayun siya. Hello, Hana. What's your head? Hello. Alright, let's start doing the job. So, yan yung kable namin. Eto ako, hihila na kami ng kable. Doon, ipipid ko. Ito, ayan, tali. Ayan. Pipid na natin yan. So, mabilis lang to. So, ito, pag napatakbo niya na yung cable doon, magiging madali na sa amin ang lahat. Ito ang kagandahan sa Australia sa wiring namin. Kita nyo, nakahang lang, no? Sa Pilipinas, pinagkakaganda-ganda nyo. Nasa conduit. Ang problema, paano kung magdadagdag ka ng dapat mo idagdag na alambre o PowerPoint o saksakan o ilaw? O di, patay ka na. Naka-conduit lahat eh. Tito Kabit, tito mo. Yeah, alambre pa lang. Ha? Ayos ba installation sa Australia? Ang galing na standard, no? Tapos kailangan pa ng local experience. Maiksi yung spring coil ko para mapatakbo yung cable. So mostly ito yung error na nagpapadagdag na trabaho. Okay. So ang gagawin ko ngayon, wala kasing backup plan na nilagay sila. So what I'm going to do is cut the conduit and make a joiner. Okay, Hana. They don't have a backup plan. So this is one thing rule, okay, when you're running conduit. When you run a conduit on one bend and go to the second bend and then up. What we're going to do is just remove that. We're going to put a junction box and then we're going to cut it. That's the best. Alright. So that's our backup plan. See? This is job, make job quicker. And then we're going to run the string. Alright, all the way there. Ito backup plan namin. Ngayon, naitali ko na. Hihilahin na dun sa taas. Okay, so dire-diretso. So, pull, push lang ang gagawin namin. More than enough. Okay, let's do it again. So, makita nyo, yun ang kable natin. Pinatakbo natin dito. Doon sa pinakamalapit na speaker line. Ayun ang pinakamalapit na speaker line sa detector. So, sa ilalim nun, ito yun, ayun. Okay? So, doon tayo magsisimula. Pero ngayon, ang gagawin muna natin trabaho ngayon, magpapatakbo muna tayo ng mga conduit lines. Tapos, papatakbo tayo ng cable. Yun ang trabaho. Kakapagod, ang init. May init na. Ngayon, nagsisimula na si Hana doon sa loob. Tinuruan ko siya initially kung anong gagawin, paano patatakbuhin na speaker at ang detector. Ako naman, dahil ito yung mga kable natin. Okay? So, tatanggalin ko lahat itong mga itong mga lattices na to, no? Aalisin ko yan.
Dahil lang sa yung kable, para madali ang trabaho, patatakbuhin ko doon sa ilalim, and then tataas doon, naakyat doon, etc. etc. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong ginagawa namin. Okay, so for the meantime, tatanggalin ko muna siyang lahat. Trabaho. Pero kinakailangan, mas mabilis ang gawain dito. Lapit na, buti na lang at walang araw. Buti na lang, hindi napakainit at merong cloud. Okay, ang unang plano talaga, magpatakbo ko ng conduit doon. Yan. So nakita ko na mas madali sa ilalim. So tinanggal ko lahat ang mga lattices. Pinatakbo ko ang cable sa ilalim. At iyan ang kinalabasan. Alright, ngayon iyan, yung cable na to. Ito ngayon ang papasok doon sa loob. Nakakapagod. Dumapa aeroplano. O tatapusin ko lang isa na yun habang si Hana ayun. Nagkakaroon na siya ng mga connections. Nakakapagod, init. Alright, got it! Grabe, ang init, pinawisan ng bumbunan ko. Bale, binuksan ko yung aircon. So, tatlong classroom. Ayun si Hana, tutulak niya na yung cable. Pipikapin ko rito, maglalagay ako yung speaker. And then, pakukumpleto ko na sa kanya yung buong circuito. Samantalang ako, magpro-programming na sa panel. Bibigyan ko na ng numero yung mga detector. Okay. Tignan natin, mukhang lulusot na yung cable. Bibirig ko na eh. Ayos. Got it. All right. Slowly, one by one. That's it. Okay. Ito ang kinalabasan. So, 3 kwarto, pare-parehong ganyan. Detector, speaker. And then, kakabit ko na yung pinaka-loop niya kapag natapos na ang kanyang loop-in, loop-out installation. Yan na, siya pinagagawa ko para matuto. Okay. Narito na ako sa fire panel. Yung fire panel na to ipo-program natin. Sabi ko kay Ana, alisin yung detector para malaman ko kung anong loop siya na nagtatrabaho. Pag nalaban ko kung ano yung loop siya, i-disable. Pa-power down ko na yung loop na yun. O, para mabilis kami. Para kabit lang siya nakabit, hindi naapektuhan yung loop mismo. Okay? Kasi kapag nagkaka-short circuit ang loop, nadi-disable yung buong mga detector, lahat ng detector. Yun, yun siya. O. Ano yung fault na yan? Tingnan natin. Loop 1. So, loop 1, disable ko. Yan. Loop 1. 755. Disable natin yung loop 1. So, yung buong loop 1, yung disable ko. So, yung buong loop 1, ngayon, totally disable. Lahat ng detector na nakakabit sa loop 1 ay mamamatay. Kakabit ko na lang kapag tapos na siya mag-book. Okay, simulan na ako ng programming. Ibigyan ko kayo ng konting insight sa programming. Okay. So, ganito yung programming ko. So, nakakabit yung cable ko doon. Ito yung programming ko. So, may software yan. So, simulan natin sa umpisa. Ang software niya kasi, Fire Utilities. Ayun. Okay. So, ito yung pinaka-umpisa. So, ito yung Fire Utilities. Yan ang software ng Petronics. Double click yan. So, lalabas na siya. Petronic Fire Utilities. And then, unang-unang gagawin ko, titignan ko kung anong detector ang available doon sa loop number 1 kasi doon ako nag-terminate. Okay? So, yan, close. So, ang gagawin natin, nakita nyo to, connect yan. Kukonek ako sa fire panel. Ayan. So, kinoconnecta niya na ako. And then, save connect. Alright.
automatic na kasi na-set up ko na for connection. So nakita nyo, nakakonekta na ako. Kunin ko yung configuration. Ang configuration yung program na system. So dina-download nyo na yung configuration. Sabi niya, ito yung mga configuration, bubuksan ko na. Ayan, ito na yun. So dito yung sa Amity Boys High School. So punta tayo sa loop 1. Ano mga available sa loop 1? Oh, may fault ako. Teka lang, dali. Ito, dito nagtatrabaho si Hana. At disable ko muna yan. Para yung speaker mawala. Okay. So, loop 1. Yan ang mga detector ko. Available ko yung 11, address 11, or let's go down. Tignan natin, baka meron pa mga number na available. Okay. Let's go further down. Yun. So, marami palang available. So, pwede ko simulan ng numero na bibigyan ko siya ng yan, nakita mo 77, 78, 79. So, simulan ko na 80. So, 80, gagamitin ko yung 80 na yan. So, 80 na yan, hindi ako makakapag-type ng description kasi lalagay ko muna kung anong klaseng detector meron siya. Like, light double click lang ako. Sabi ko, optical. So, yun. And then, susunod, optical. Pwede ko siyang baguhin na mabilis yun, no? Oo, pero pwede ko na maitik na lang na itik kasi bumababa siya. So, optical ulit gusto ko. O, yun. Pumasok na namin optical. Tapos titiko uli optical na yon. Ayun, papasok. So, tatlong optical detector na. And then, i-close ko na siya. Close. So, tatlong detector. 80, 81, 82 ang gamitin ko. Ngayon, anong zone yun? Since na nakaseparate siya, babaguhin ko pangalan niya. Gagawin kong iba sa zone. Ito naman kung anong description. Sample. Ano pangalan niya? Let's say, demountable. Demountable. Cap-lock. Demountable, Boys High School. Boys High School. Okay. Yun muna pangalan niya temporary. Saka ko na siya babaguhin. So, dapat pala kinapital ko lahat. So, lalagay ko demountable. Sorry, cap-lock. Demountable classroom. Boys High School. So, yun ang pinangalan ko. Yan. Okay. Demountable. So, babaguhin ko yan in the future. And then, itong number 81, 82, ganun din siya. Kasi hindi ko pa alam. Susunod or later, lagi na lang number yan, like 72, 85, etc., etc. Okay. Ngayon, ang tanong, anong zone siya? So, tingnan natin kung anong mga zones na available. Alright. Sa zoning naman, sasabihin niya sa akin, oh, ito, mga available na zones. Bawat kasi area, kanya-kanyang zones. So, yan. Meron akong zone 2 na blanco. Zone 1, Zone 10, etc. etc. So, sa Zone 2, blanco siya. Oh. Pwede ko doon siya ilagay. Pwede ko siyang lagay na Boys High School, demountable. Kinuha ko yung zone na yun. So, yung Zone 2 na yun. Alright? Nakita nyo, 0 pa ang device kasi hindi ko pa na-program. So, yun na ang pangalan niya ngayon. So, enter na siya. So, balik tayo doon sa loop na nilagay ko na pangalan. Loop ulit. So, yung 81, 82, 83 yung detector natin, di ba? Okay. Let's go down. Page down, page down. Masyadong bagal. Oop, nasobran tayo. Okay, ulit. So, ito yung number natin, 80, 81, 82. Yan yun. So, gagawin natin itong zone. Sabihin natin zone, ano zone natin? Zone 2. And then zone 2. And then zone 2. Yan, zone 2. Puro siya zone 2, zone 2, and then zone 2. Yan. So, kung makikita nyo, kung babalik ka sa zone, tatlong detector yun na active na isa. Dalawa, wala pang description, mamaya ko na lang kukumpletuhin para maipakita nyo. Kita nyo, tatlo na detector. See? 3 detector already on zone number 2. Okay? Demountable. O, kukuntinyo ko lang programming, tapos i-upload ko. Papakita ko sa inyo paano ko nag-upload. Okay? Nagkaroon kami ng konting problema. So, hinahanap namin, sabi ko, bakit nag-ahaming pag kinakabit ko yung loop cable ko. So, nangyari, mali ang kabit ni Hana. Yung speaker line, napunta sa addressable detector line. Yun. So, ngayon, plug out ko, titignan ko kung mag-ahaming. Pag hindi nag-haming, okay na. Ayun. Hindi nag-haming. Okay, that means tama na yung connection. Pati yung aking speaker line, nawala na yung fault. Ngayon, titingnan natin, unti-unti, mawawala lahat yung mga fault. Ayan. So, ang naiiwan na lang na fault, tingnan natin, ay yung detector number 80.
Ito yung hindi ko pa naikakabit. Hindi pa naikakabit. Mamaya mawawala na yan. Missing pa siya yun. Alright? Okay, tapos na kami rito. Wakas. So magiging next na job ko na lang, lalagyan natin ng isolator yung base. Papalitan natin yung isang base kung saan nag-terminate yung ating line. Okay, para saan yung isolator? Para purpose doon, pag nag-short circuit, yung certain part of the loop, hindi maapektuhan yung kaibahan. Yung mga karamihan ng buong loop. Okay, so everything looks well. Sarado ko lang to. Tested, okay! Natapos na namin ang aming trabaho. Mapakinggan ko nga to. Yan. May I have your attention, please? The fire alarm test is now complete. Please respond to future fire alarms. Ayos. Ito naman tong fault na to. May fault pa siya sa system. No? Hindi ko alam to. Nung simula kami, fault na siya. So, hanapin ko para at least ma-disable na tong ma-fix na tong fault na to. Alright. Ito muli si Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. See you next time. Maraming salamat sa panonood. Magta-tidy up na kami ngayon.